Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang araw mga bata! Kumusta? Handa na ba kayong mag-aral? Kung handa na kayo, simulan na natin. Ang ating aralin ngayong araw ay may kinalaman sa Physical Education 5, Quarter 1, Weeks 1 to 4, MELP-based. At ito ay tungkol sa tumbang preso. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro para sa araling ito. Simulan na natin. Subukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa tumbang preso. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Ang tumbang preso ay halimbawa ng larong A. Fielding game, B. Invasion game, C. Lead-up game, or D. Target game. Ang tamang sagot, letter D. Target game. Number 2. Anong mga kagamitan ang kailangan sa paglalaro ng tumbang preso? A. Bola at tsinelas, B. Tansan at barya, C. Latang walang laman at tsinelas, o D. Panyo at pamaypay. Ang tamang sagot, letter C. Latang walang laman at tsinelas. Number 3. Ang mga sumusunod ay mga kagandahang asal na nalilinang sa paglalaro ng tumbang preso maliban sa isa. A. Pagiging madaya, B. Pagiging patas, C. Pakikiisa, o D. Sportsmanship. Ang tamang sagot, letter A. Pagiging madaya. Number 4. Saan nagmula ang larong ito? A. San Fernando, Bulacan, B. San Fernando, Tacloban, C. San Rafael, Bulacan, o D. San Vicente, Pampanga. Ang tamang sagot, letter C. San Rafael, Bulacan. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng tumbang preso? A. Matamaan ang mga manlalaro ng bola, B. Masipa ng manlalaro ang bola sa malayo, C. Mapalabas ang tansan sa loob ng parisukat, o D. Matumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pamato mula sa kinatatayuan nito. Ang tamang sagot, letter D. Matumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pamato mula sa kinatatayuan nito. Number 6. Ano ang target game na may basyong lata na walang laman bilang kagamitan? A. Tatsing, B. Batuhang bola, C. Tumbang preso, or D. Agawang panyo. Ang tamang sagot, letter C. Tumbang preso. Number 7. Alin sa mga sumusunod na lugar ang mainam paglaruan ng tumbang preso? A. Bakuran o lansangan, B. Loob ng bahay, C. Loob ng silid-aralan, o D. Mabato at madamong lugar. Ang tamang sagot, letter A. Bakuran o lansangan. Number
8. Alin sa mga sumusunod na skill o health-related fitness ang hindi nalilinang sa paglalaro ng tumbang preso? A. Balance. B. Bilis. C. Lakas ng braso. O D. Liksi. Ang tamang sagot, letter A. Balance. Number 9. Ilang metro ang layo ng lata mula sa linyang kinatatayuan ng mga manlalaro? A. 1 hanggang 2 metro. B. 3 hanggang 4 na metro. C. 5 hanggang 6 na metro. O D. 5 hanggang 7 metro. Ang tamang sagot, letter D. 5 hanggang 7 metro. Number 10. Nilalaro ang tumbang preso ng patlang. A. Isahan. B. Dalawahan. C. Tatluhan. O D. Maramihan. Ang tamang sagot, letter D. Maramihan. Mahusay mga bata! Dumako naman tayo sa ating unang aralin. Ito ay may pamagat na Introduksyon sa Larong Pagtudla, Tumbang Preso o Tatsing. Ano nga ba ang tumbang preso? Ang tumbang preso ay isang uri ng target game na tanyag dito sa Pilipinas. Ito ay masayang nilalaro ng mga bata. Ang larong ito ay kadalasang nilalaro sa kalye o kalsada gamit ang basyong lata bilang target at tsinelas na pamato. May mga kakayahang nalilinang sa paglalaro nito. Nakatutulong din ito sa paghubog ng mabuting katangian ng isang bata. Bago tayo magsimula, tingnan natin kung ano-ano ang mga larong paborito mong laruin. Lagyan ito ng check. Patintero, sipa, trumpo, piko, luksong lubid, shato, holen or jolens, luksong tinik, taguan, o tiyakad o kadang-kadang. Maaari mong tsekan lahat kung ito ay paborito mong laruin. Lasin naman natin. Bahagi na ng libangan nating mga Pilipino ang mga laro. Kabilang sa mga larong ito ang iba't ibang target games na nilalaro ng mga bata ng may kawilihan. Pamilyar ba kayo sa larong ito? Ano ang tawag mo dito? Ito ay tumbang preso. Mahusay. Ikaw ba ay naglalaro nito? Ito ay isang halimbawa ng larong patudla o target games. Ito ay ang larong tumbang preso. Suriin naman natin. Ang target game o larong pagtudla ay isang uri ng laro kung saan ang manlalaro ay sumusubok na ihagis o i-slide o i-swing ang pamato upang maabot o matamaan at madala o makuha ang target sa isang itinalagang lugar. Ang target games ay maaaring isahan o pangmaramihan. Narito ang mga halimbawa ng target games na pang-isahan. Palo sebo, luksong baka, sipa,
billiards, bowling, golf, tatsi, at habulang bola. Narito naman ang mga kilalang target games na maramihan. Tumbang preso, bati-kobra, luksong tinik, ubusan ng lahi, shato, soccer, baseball, at frisbee. Nasubukan mo na bang laruin lahat ng ating nabanggit? Kung oo, mahusay! Ang mga larong kabilang sa target games ay maaaring isagawa ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. Ito ay nasa ikalawang antas o level ng Pyramid Guide. Ang Philippine Physical Activity Pyramid ay nahahati sa 4 na antas kung saan ang bawat antas ay tumutukoy sa rekomendadong dalas o frequency ng paggawa sa iba't ibang gawaing pisikal. Bukod sa masayang laruin ang mga target games, may mga kakayahang nalilinang din ang madalas na paglalaro nito at marami ring magandang naidudulot ito sa kalusugan. Saan nga ba nagmula ang tumbang preso? Ang tumbang preso ay isang halimbawa ng larong patudla o target games na palasak laruin ng mga bata. Unang lumaganap sa San Rafael, Bulacan. Ang tumbang preso ay isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog. Ito ang preso na tinatawag. Ang ibang manlalaro naman ay mga tagahagis ng tsinelas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso o lata sa loob ng bilog. Ang layunin ng taya ay makataga o makataya ng isang tagahagis habang ang mga ito ay kumukuha ng mga tsinelas sa palaruan. Ang natagang o natayang tagahagis ang magiging susunod na taya. Ano nga ba yung mga kagamitan na kailangan natin upang maisagawa natin ang tumbang preso? Una, syempre ay ang tsinelas. Pangalawa ay ang lata. At ang huli naman ay chalk o panulat na gagamitin. Narito ang mga paraan ng paglalaro ng tumbang preso. Number 1, itayo ang lata sa loob ng bilog na guhit na may diametrong 1 talampakan. Number 2, ang manuhan o pamulang guhit ay 5 hanggang 7 metro ang layo sa lata. Number 3, magmanuhan upang piliin ang taya. Isa-isang tumayo sa tabi ng lata at ihagis sa manuhang guhit ang tsinelas. Ang may tsinelas na pinakamalayo sa guhitan ang magiging taya. Number 4, ang taya ay tatayo malapit sa lata. Maaaring sa likod o gilid ng bilog ngunit hindi niya maaaring harangan ng kahit anumang bahagi ng kanyang katawan ang lata. Ang mga tagahagis naman ay nasa manuhang guhit. Number 5, isa-isang pupukulin ang lata gamit ang tsinelas upang maalis o tumilapon ito palayo sa bilog. Number 6, sa tuwing titilapon ang lata ay kukunin ito ng taya at itatayo sa loob ng bilog.
Kung tumilapon ang lata ngunit nakatayo pa rin ito saan mang dako ng lugar na pinaglaruan, patuloy na babantayan ito ng taya. Hindi kailangang ibalik ito sa bilog. Number 8. Kapag natumba naman ang lata, ito ang pagkakataon para kunin ng mga tagahagis ang kanilang tsinelas at bumalik sa manuhang guhit. Number 9. Kapag nakatayo ang lata at may nataga o nataya ang taya, ang nataga o nataya ang magiging bagong taya. Number 10. Hindi maaaring tagain ang manlalarong nasa manuhang guhit. Hindi rin maaaring managa ang taya kung nakatumba ang lata. Number 11. Kapag nanghahabol ang taya, maaaring sipain ng ibang manlalaro ang lata upang tumumba ito. May mga kasanayan na nagpapaunlad ng larong tumbang preso. Ito ay ang mga sumusunod. Number 1. Pagtudla o pag-target. Number 2. Pagtakbo. Number 3, pag-ilag upang hindi mataya. Number 4, paghagis ng pamato. At number 5, pagdampot ng tsinelas. Bukod sa kaayusang pisikal na naidudulot ng paglalaro ng tumbang preso, ito rin ay nagpapaunlad ng mga sumusunod na katangian. Number 1, pakikiisa. Number 2, sariling disiplina. Number 3, pagiging patas. At number 4, pagpapakita ng magandang saloobin sa pagiging sports. Ngayon naman, pagyamanin natin ang ating natutunan. Sa tulong ng mga magulang, nakatatandang kapatid o kamag-anak, isagawa ang mga sumusunod na kasanayan sa larong tumbang preso ng 8 beses at punan ang talahan na yan sa baba. Narito ang mga kasanayan sa larong tumbang preso. Lagyan ng check ang naisagawa ng mahusay, 6 hanggang 7 beses na naisagawa ang kasanayan ng tama. Lagyan ng check naman kung hindi ito naisagawa ng mahusay, 4 hanggang 5 beses na naisagawa ang kasanayan ng tama. At lagyan ng check kung kailangan pang linangin dahil 1 hanggang 3 beses na naisagawa ang kasanayan ng tama. Narito naman ang mga kasanayan sa larong tumbang preso. Number 1, pagtudla o pag-target sa lata. Number 2, pagtakbo sa palibot ng bahay. Number 3, pag-ilag sa pagtaya. At number 4, paghagi sa tsinelas. At panghuli, pagdampot ng tsinelas. Nasa sa iyo kung ilan yung iyong naisagawa. Yun dapat yung iyong lalagyan ng check. Narito naman ang karagdagang gawain. Halina't pasulungin pa natin ang iyong mga kasanayan. Isagawa ang mga sumusunod na gawain. Narito ang mga kasanayan na larong tumbang preso at ito naman ang isagawa ito ng 10 beses. Okay, number 1, pagtudla o pag-target sa lata. Number 2, pagtakbo sa palibot ng bahay. Number 3, pag-ilag sa pagtaya. Number 4, paghagis sa tsinelas. At number 5, pagdampot ng tsinelas. Muli, ang bawat kasanayan ay kailangan mong gawin ng 10 beses. At kung natapos mo na itong gawin ng 10 beses, maaari mo nang lagyan ito ng check. Mahusay mga bata! Dumako tayo sa ikalawang aralin natin.
Ito ay may pamagat na, halina't gawin natin. Matapos matutunan ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa larong pagtutla o target games at ang halimbawa nito sa tumbang preso, mahalaga din na malinang ang mga kasanayan na nakapaloob dito. Sa aralin na ito, mas lalong madadagdagan ang mga impormasyon na natututunan sa unang aralin at mas lalong mapapaunlad ang mga kasanayan ng laro. Balikan naman natin ang ating nakaraang aralin. Panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Number 1. Ang tumbang preso ay halimbawa ng target games o larong pagtutla. Ang tamang sagot, tama. Number 2. Ang mga kagamitan sa tumbang preso ay tsinelas, lata at yeso. Ang tamang sagot, tama. Number 3. Unang lumaganap sa San Jose, Bulacan ang larong tumbang preso. Ang tamang sagot, mali. Number 4. Ang larong pagtutla ay isang uri ng laro kung saan ang manlalaro ay sumusubok na ihagis ang pamato upang matamaan o makuha ang target sa isang tinalagang lugar. Ang tamang sagot, tama. Number 5. Ang larong pagtutla ay nasa ikalimang antas ng Philippine Physical Activity Pyramid. Ang tamang sagot, mali. Mahusay mga bata! Tuklasin naman natin ang iba pang impormasyon tungkol sa tumbang preso. Hindi lang sapat na alam natin ang kahulugan ng tumbang preso, ang pinagmulan, mga kagamitan at mga paraan sa paglalaro nito. Mahalaga din na malaman natin ang mga karampatang gawain na dapat isagawa upang masiguro na maayos at ligtas ang paglalaro nito. Alam mo ba ang mga pampasiglang gawain o warm-up activities at ehersisyong pampalamig o cool-down exercise na dapat isagawa bago at pagkatapos maglaro ng tumbang preso? May ideya ka ba kung ano-ano ang mga pag-iingat pangkaligtasan or safety precautions sa larong ito? Bakit kaya mahalaga ang pampasigla, ehersisyong pampalamig at ang mga pag-iingat pangkaligtasan sa paglalaro ng tumbang preso? Alamin natin. Masayang maglaro pero kailangan nating mag-ingat para maiwasan ang sakuna at sakit ng katawan. Narito ang mga gawaing pangkaligtasan sa paglalaro ng tumbang preso. Number 1, sundin ang mga patakaran o regulasyon ng isang laro. Number 2, pumili ng isang ligtas na lugar kung saan kayo maglalaro. Kailangan din na may malawak na espasyo. Number 3, kunin ang mga matutulis na bagay o sagabal sa paglalaro. Number 4, gumamit ng tamang kasuotan sa paglalaro. Number 5, mag-warm up at mag-cool down bago at pagkatapos ng laro. Ito ay nakatutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng pinsala sa ating kalamnan. Number 6, iwasang maglaro kung may sakit o di maganda ang pakiramdam. Number 7, iwasang matamaan ng pamato o tsinelas ang kalaro. Number 8,
Maging sports sa paglalaro upang maiwasan ang away at tampuhan. Pampasiglang gawain bago laruin ang tumbang preso. Number 1, pag-jogging ng 5 ikot sa palaruan. Number 2 ay head twist. Tumayo na bahagyang nakabuka ang mga paa at mga kamay ay nasa baywang. Ipaling ang ulo sa kanan at bumilang ng 1 hanggang 8. Ipaling naman ang ulo sa kaliwa at bumilang ng 1 hanggang 8. Sunod ay ibalik sa posisyon ang ulo. Sunod ay ulitin mula A hanggang C. Number 3 ay shoulder rotation. Tumayo na bahagyang nakabuka ang mga paa, nakapatong sa balikat ang mga kamay at tuwid ang ulo. Paikutin ang balikat, paharap at bumilang ng 1 hanggang 8. Letter B, paikutin ang balikat patalikod at bumilang ng 1 hanggang 8. Ulitin ang A at B. Number 4, arm circles. Tumayo na bahagyang nakabuka ang mga paa at nakataas ang mga braso. Iunat ang braso sa gilid na pantay sa balikat at paikutin paharap at bumilang ng 1 hanggang 8. Paikutin pabalik at bumilang ng 1 hanggang 8. Sunod ay ulitin ang A ngunit gawing malaki ang bilog. At ang panghuli, paikuti ng pabalik katulad ng letter C. Number 5, half knee bend. Tumayo ng tuwid at nasa baywang ang mga kamay, dahan-dahang ibaluktot ang tuhod at bumilang ng 1 hanggang 4. Iunat ang tuhod at bumilang ng 1 hanggang 4 muli. Ulitin ang A at B ng 3 beses. Ang sumunod ay jumping jack. Tumayo na magkadikit ang mga paa at nasa gilid ang mga kamay. A. Tumalon at ibuka ang mga paa kasabay ng pagpalakpak ng kamay sa ibabaw ng ulo at bumilang ng 1. B. Bumalik sa panimulang posisyon at bumilang ng 2. At C. Ulitin ang A at B ng 3 beses. Narito naman ang mga cool-down activities pagkatapos laruin ang tumbang preso. Number 1, paglalakad paikot sa laruan. Number 2, pag-uunat ng kamay at braso. Number 3, pagpapaikot ng braso. Number 4, pagtaas baba ng binti. Number 5, pagpapaikot ng paa. Pagyamanin naman natin. Gawain 1, isagawa ang mga sumusunod na mga pampasiglang gawain at punan ang talahanayan sa baba. Narito ang mga pampasiglang gawain na isagawa ng mahusay o hindi na isagawa ng mahusay. Lagyan lamang ito ng check. Jogging, head twist, shoulder rotation 8 beses, arm circles 8 beses, half knee bend 8 beses, jumping jack 8 beses. Gawain sa pagkatuto bilang 2, pagkatapos isagawa ang pampasiglang gawain, isagawa ang mga sumusunod na kasanayan ng 7 beses at punan ang talahanayan sa ibaba. Lalagyan lamang din ito ng check kung nagawa ng 6 hanggang 7 beses, 4 hanggang 5, o 1 hanggang 3. Number 1, pagtudla o pag-target sa lata. Number
Number 2, pagtakbo sa palibot ng bahay. Number 3, pag-ilag sa pagtaya ng isang miyembro ng pamilya. Number 4, paghagis sa tsinelas. At number 5, pagdampot ng tsinelas. Gawain 3, pull-down exercise. Isagawa ang mga sumusunod na mga ehersisyong pampalamig. Pampasiglang gawain, na isagawa ba ng mahusay o hindi na isagawa ng mahusay? Lagyan lamang ito ng check. Number 1, paglalakad sa pag-ikot sa palaruan. Number 2, pagkunat ng kamay at braso. Number 3, pagpapaikot ng braso. Number 4, pagtaas-baba ng binti. At number 5, pagpapaikot ng paa. Karagdagang gawain, halina't pasulungin pa natin ang iyong mga kasanayan. Isagawa ang mga sumusunod na gawain. Isagawa ito ng 15 beses. Number 1, pagtudla o pag-target sa lata. Number 2, pagtayo or pagtakbo sa palibot ng bahay. Number 3, pag-ilag sa pagtaya ng isang miyembro ng pamilya. Number 4, paghagi sa tsinelas. At number 5, pagdampot ng tsinelas. Mako naman tayo sa ikatlong aralin, pagpapayaman sa kasanayan. Ang mga kasanayan na natutunan ay dapat na palaguin at pagyamanin. Hindi lang sapat na malaman ang mga ito. Ang palagiang paggamit ng pagsasagawa nito ay nakatutulong upang lalo itong mapaghusay. Sa aralin na ito, ikaw ay inaasahan na lalo pang mapauunlad ang mga kasanayan sa larong tumbang preso sa pamamagitan ng iba't ibang gawain na kailangan mong isagawa. Balikan natin. Hanapin mo ako. Bilugan ang mga salitang may kinalaman sa larong tumbang preso na mabubuo at makikita sa ibaba. Narito ang mga salita. Bulacan, kung saan nagmula ang tumbang preso. Pagtakbo. Yeso. Paghagis at tsinelas. Mahusay mga bata! Sunod na gawain, isagawa ang mga sumusunod na pampasiglang gawain bago laruin ang tumbang preso. Number 1, pag-jogging ng 5 ikot sa palaruan. Number 2, head twist. Number 3, shoulder rotation. Number 4, arm circles. Number 5, half knee bend. At number 6, jumping jack. Nagawa mo ba ng mahusay ang lahat ng ito? Kung oo ang iyong sagot, binabati kita. Sa hangarin na maging matagumpay ang paglalaro ng tumbang preso, kailangan na lubusang maintindihan ang mga pamaraan o pamamaraan at mekanik sa paglalaro nito. Narito ulit ang mga pamaraan o paraan sa paglalaro ng tumbang preso. Number 1, itayo ang lata sa loob ng bilog na guhit na may diametrong 1 talampakan. Number 2, ang manuhan o pamulang guhit ay 5 hanggang 7 metro ang layo sa lata. Number 3, magmanuhan upang piliin ang taya. Isa-isang tumayo sa tabi ng lata at ihagi sa manuhang guhit ang tsinelas. Ang may tsinelas na pinakamalayo na guhit or sa guhit ang magiging taya. Number 4, ang taya ay tatayo malapit sa lata o maaaring sa likod o gilid ng bilog ngunit hindi niya maaaring harangan ng kahit anumang bahagi ng katawan ang
lata. Ang mga tagahagis naman ay nasa manuhang guhit. Number 5, isa-isang pupupulin ang lata gamit ang tsinelas upang maalis o tumilapon ito palayo sa bilog. Number 6, sa tuwing titilapon ang lata ay kukunin ito ng taya at itatayo sa loob ng bilog. Number 7, kung tumilapon ang lata ngunit nakatayo pa rin ito saan mang dako ng lugar sa pinaglalaruan, patuloy na babantayan ito ng taya at hindi kailangang ibalik ito sa bilog. Number 8, kapag natumba ang lata, ito ang pagkakataon para kunin ng mga tagahagis ang kanilang tsinelas at bumalik sa manuhang guhit. Number 9, kapag nakatayo ang lata at may nataga o nataya, ang nataga o nataya ang magiging bagong taya. Number 10, hindi maaaring tagain ang manlalarong nasa manuhang guhit. Hindi rin maaaring managa ang taya kung nakatumba ang lata. Number 11, kapag nanghabol ang taya, maaaring sipain ng ibang manlalaro ang lata upang tumumba ito. Gawain 1, ako ang taya. Maglaro ng tumbang preso sa tulong ng mga magulang, kapatid o pinsan at punan ang sumusunod na talahan na yan. Sa gawaing ito, ikaw ay ang taya. Oo o hindi. Lagyan ng check kung oo o nagawa ng tama, hindi naman kung hindi. Number 1, nakasunod ka ba sa alituntunin ng laro? Number 2, isinagawa mo ba ang warm-up activity bago ang laro? Number 3, isinagawa mo ba ang cool-down exercise pagkatapos ng laro? At number 4, nasunod mo ba ang kasanayan sa laro? Number 5, nasunod mo ba ang mga hakbang pangkaligtasan sa paglalaro? At number 6, nagampanan mo ba ng mabuti ang pagiging taya? At number 7, naisagawa mo ba ang mga kasanayan na magagamit bilang taya? Mahusay mga bata! Sunod naman ay gawain 2. Ako ang manlalaro. Maglaro ng tumbang preso sa tulong ng mga magulang, kapatid, pinsan. At punan ang mga sumusunod na talahan na yan. Sa gawaing ito, ikaw ang manlalaro o taga-target. Number 1, nakasunod ka ba sa alituntunin ng laro? Number 2, isinagawa mo ba ang warm-up activity bago ang laro? Number 3, isinagawa mo ba ang cool-down exercise pagkatapos ng laro? Number 4, nasunod mo ba ang kasanayan sa laro? Number 5, nasunod mo ba ang mga hakbang pangkaligtasan sa paglalaro? Number 6, nagampanan mo ba ng mabuti ang pagiging manlalaro? Number 7, naisagawa ko ba ang mga kasanayan na magagamit bilang manlalaro? Gawain 3, cool down exercise. Isagawa ang mga sumusunod na mga ehersisyong pampalamig. Hayaan na tulungan ka ng iyong magulang o ibang miyembro ng pamilya sa pagsasagawa ng mga gawaing ito. Number 1, paglalakad paikot sa paaralan o palaruan. Number 2, pag-unat ng kamay at braso. Number 3, pagpapaikot ng braso. Number 4, pagtaas, baba ng binti. Number 5, pagpapaikot ng paa. Karagdagang gawain mga bata,
Halina't pasulugin pa natin ang iyong mga kasanayan. Isagawa ang mga sumusunod na gawain. Ang bawat gawain o kasanayan ay dapat na maisagawa ng 20 beses. Lagyan ng check kung nagawa mo na ito. Number 1, pagtudla o pag-target sa lata. Number 2, pagtakbo sa palibot ng bahay. Number 3, pag-ilag sa pagtaya ng isang miyembro ng pamilya. At number 4, paghagi sa tsinelas. At number 5, pagdampot ng tsinelas. Mahusay mga bata! Mako naman tayo sa ating ika-4 na aralin. Ito ay tungkol sa pagsasabuhay ng natutuhan. Isa sa sukatan ng pagkatuto ng isang mag-aaral ay kung ang mga kasanayan ay naisasabuhay sa pang-araw-araw na gawain. Matapos matutunan ang lahat ng mga impormasyon sa larong pagtudla, lalo na ang mga larong tumbang preso at malinang ang mga kasanayan nito, mahalaga na ito ay pagyamanin para sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito. Balikan natin ang ating mga aralin. Alin sa mga sumusunod ang mga kagamitang ginagamit sa larong tumbang preso? Lagyan ng check sa iyong sagutang papel ang iyong mga sagot. Lata, tsinelas, at yeso. Pagyamanin natin. Sa tulong ng mga magulang o nakatatandang kapatid o kamag-anak, isagawa ang mga sumusunod na kasanayan sa larong tumbang preso ng 8 beses at punan ang talahan na yan sa baba. Narito ang mga kasanayan: pagtudla o pag-target, pagtakbo sa palaruan, pag-ilag sa pagtaya ng kapamilya o kalaro, paghagi sa tsinelas, at pagdampot ng tsinelas. Isa-isip, kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag. Ang target games ay mga aktibidad kung saan ang mga manlalaro ay nagpapadala ng isang object patungo sa isang target, habang iniiwasan ang anumang mga hadlang. Sa pamamagitan ng paglalaro ng mga larong ito, malalaman ng mga kalahok ang mga pangunahing kasanayan. Ang tumbang preso. Ang tumbang preso ay isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog. Ito ang preso na tinatawag. Ang ibang manlalaro naman ay mga tagahatid ng tsinelas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso o lata sa loob ng bilog. Ang layunin ng taya ay makataga o makataya ng isang tagahatid habang ang mga ito ay kumukuha ng mga tsinelas sa palaruan. Ang marahang o batayang tagahatid ang magiging susunod na taya. Ang mga bagay na natutunan ko sa paglalaro ay sa pamamagitan ng paglalaro ng tumbang preso, hindi lamang pisikal na kakayahan ang napapaunlad, kundi pati na rin ang mga mahalagang aral sa buhay tulad ng pagtutulungan, diskarte, pagiging patas, pagtsatsaga, at kahalagahan ng kasiyahan at pagkakaibigan. Gawa natin. Gawain bilang 1. Itala ang mga gawaing pang-araw-araw na nakakatulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa larong tumbang preso. Narito ang talaan na inyong sasagutan.
Gawain 2. Lagyan ng check ang bawat gawain na makatutulong upang mapaunlad ang mga kakayahan sa paglalaro ng tumbang preso. Makakatulong sa pagpapaunlad ng kasanayan o hindi makakatulong sa pagpapaunlad ng kasanayan. Narito ang mga gawain. Number 1, paglalakad papunta ng paaralan, plaza o palengke. Number 2, pagjo-jogging. Number 3, paglalaro ng habulan. Number 4, pagluluto. Number 5, pagguhit. Number 6, pamumulot ng basura sa paligid ng bahay o paaralan. Number 7, pagtugtog ng instrumento. Number 8, pagtulong sa mga gawaing bahay. Number 9, panonood ng TV. At number 10, pagwawali sa bakuran. Narito ang ating panghuling gawain mga bata. Panuto, isulat ang malaking titik T kung ang isinasaad sa pangungusap ay tama at malaking titik M naman kung ito ay mali. Number 1, ang mga manlalaro sa tumbang preso ay kailangang may hawak na pamato o tsinelas. Ang tamang sagot, letter T. Number 2, ang larong tumbang preso ay para lamang sa mga batang lalaki. Ang sagot, M. Number 3, ang manuhan o pamulang guhit ay 5 hanggang 7 metro ang layo sa lata. Ang tamang sagot, T. Number 4, sa tuwing titilapon ang lata ay kukunin ito ng taya at itatayo sa loob ng bilog. Ang sagot, letter T. Number 5, kapag nanghahabol ang taya, hindi maaaring sipain ng ibang manlalaro ang lata upang tumumba ito. Ang sagot, letter M. Number 6, ang target games ay nasa unang antas ng Physical Activity Pyramid Guide. Ang sagot, letter M. Number 7, hindi mahalaga ang warm-up at cool-down exercises sa paglalaro ng tumbang preso. Ang sagot, M. Number 8, mahalagang masunod ang mga pag-iingat, pangkaligtasan or safety precautions upang maging maayos at ligtas ang paglalaro. Ang sagot ay T. Number 9, ang mga larong pagtudla o target games ay maaaring isahan o maramihan. Ang sagot ay T. At last, number 10, kapag nakatayo ang lata at may nataga o nataya, ang nataga o nataya ang magiging bagong taya. Ang sagot ay letter T. Tama! Mahusay mga bata! Binabati kita dahil tapos na tayo sa ating araling pang physical activity week 1 to 4. Good job!